Ang ganda ng girlfriend niyo, Sir Charles. She's so lovely and so young. Anang sumalubong na service crew sa kanila. Babae na medyo bata pa din. Ngumisi si Almira. Hindi. Thanks. Aniya. Kaagad, kaya napatingala ito sa kanya pero tumaas lang ang sulok ng labi niya. Almira, blink. Agad siyang hinila ni Charles papunta sa isang bakanteng mesa pero madadaanan nila ang isang pamilyar na mukha kaya agad na napatingin si Almira doon. Charles just glanced and also the woman did the same to him. May mga kasama iyong kababaihan din na mga nakaputi, parang medical students. Tumingin iyon sa braso niyang nakabigkis sa braso ni Charles kaya balak niya sanang alisin. Don't dare. Anito sa kanya. Hindi na lang siya kumilos. Uy, ex mo? Bulong niya rito pero hindi man lang ito lumingon. Bakit kaya nag-break ang dalawa? Bakit kaya nag-break? Usisa niya. Hindi na din siya nakatiis. She's wondering. Ang alam niya ay maayos ang relasyon ng dalawa tapos bigla na lang naghiwalay. We don't love each other anymore. He simply answered. Ganun lang? Basta ganun lang? Nakatirik ang mga mata niya. Hindi niya magets kasi hindi pa naman siya nagkaka-boyfriend. Ganun lang. Basta na lang pala yun nawawala. Naupo siya sa silya at sinulyapan si Gina de la Serna. Busy yun sa pakikipag-usap sa mga kasama at tila wala ngang pakialam kay Charles. Nawawala pala ang pagmamahal kahit matagal nang mag-on. Aniya, kausap ang sarili. It happens, especially if the relationship isn't working anymore. Pinagmasdan niya ito habang nakatayo. Tumalikod ito at naglakad papunta sa counter. Hindi na ito naghintay ng crew o nagtawag man. Kahit si Charles ay hindi man lang tumingin kay Gina at parang hindi magkakilala ang dalawa o nagkakilala. Parang mga walang pinagsamahan ng mga ito kung titingnan niya. Nakakatakot pala na mag-boyfriend. Baka mamaya ay maghiwalay lang sila ng lalaking magugustuhan niya. Tumunog ang smartphone niya kaya tinignan niya iyon. Ang tibay dahil hindi man lang iyon nagasgas kahit na nakipagsabunuto na siya. Papa. Anak, may pogi rito na pumunta. Francis daw ang pangalan. Taga-opisina at hanap ka. Agad siyang napakunot noo. Sinong Francis? She decided to call her father. Hello, Papa? Aniya. Nakatingin sa kanya si Charles nang bumalik na sa mesa nila. Sinong Francis? Yung taga-opisina niyo raw? Aba, magandang nilalang anak. Pero mas magandang nilalang iyong barakuda na nagpapasikat sa iyo. Hindi man niya nakikita ay alam niyang nakabungis-ngis ang papa niya. Napatingin siya kay Charles. Francis? Tanong ni Charles sa kanya kaya napamaang siya. Huli na nang ma-realize niya na naka-on ang loudspeaker niya. She ended the call right away. He came to see you? Anito sa kanya. Siguro, yun nga ang dahilan. Alangan naman na bisitahin ni Francis ang papa niya hindi naman yun magkakilala. Nagkibit balikat ang dalaga at tatango sana pero hindi niya na ituloy nang magsalita ang kaharap. Mas gwapo talaga ako kay Francis. Diyos ko, halos magkanda ubo si Almira sa narinig niya at sobrang lakas ng tawa niya. Ang kapal din naman ng mukha nito at nag-angat ng sarili. No comment. Aniya saka siya tumawa ulit. Hindi ito umimik at nakatingin lang sa kanya. Para bang naiinis. Nagsay na lamang siya ng peace at saka itinago ang labi. Mas pogi naman talaga ito. Mas pogi nga ito kaysa kahit na sino. Kaya lang, lalaki ang ulo nito lalo kapag sinabi niya, "Wag na lang." "Papasok ka pa ba?" "Wag na." Ani Almira kay Charles nang maihatid siya nito sa may gate nila. Nagtatanggal kasi ito ng helmet at balak pa yatang pumasok kaya inunahan na niya. Mamaya'y baka kung ano-ano na naman ang sabihin ng papa niya. Napakadaldal pa naman nun. "Papasok ako." Anito sa kanya. Sabi ko nga, papasok ka.
Diretso na siya sa loob ng bakuran at kinawayan niya si Roger na nakaupo sa kubo. Magaling ka na, kuya. May trangkaso ko, ganda. Huwag ka munang lalapit. Sige, kuya. Kumain ka na? Nakipagsabunutan nga pala kami nila Lovely. Anya roon at nawala ang ngiti sa labi. Alam naman niyang may gusto si Roger kay Lovely at mukhang nagkakaayos naman ang dalawa. Ma, tawag niya sa ina nang pumasok sila sa main door. Kakababa lang ng nanay niya sa hagdan at nakangiti. Pero as usual, ang papa niyang may baston, kahit hindi naman pilay, ay nauna nang lumapit. Anak, ang bait nung pumunta rito. Naikwento ko ikaw. Bida nito sa kanya. Susmi. Buong buhay ko malamang ang kinuwento mo, Papa. Diyos ko, sinabi mo pa. Pati ang pagpalit sa'yo ng lampin, ikinuwento pa niya. At kung papaano tayo nawala ng bahay taon-taon dahil sa bagyo. Ani naman ang nanay niya na ngumiti kay Charles. Tuturuan ka raw niyang magmaneho. Tila excited na sabi pa ni Juanito. Not a chance. Ani kaagad ni Charles na ikinatingin nila rito. A teacher. I'm her mentor. Ako lang ang magtuturo sa kanya dahil ako ang in charge sa kanya, hindi si Francis. Napatango-tango ang papa niya. Mas magandang lalaki ka roon, kaya lang mas mukhang mabait yun. Juanito! Saway kaagad ng mama niya. Ang ibig kong sabihin, baka nakatago pa ang kabaitan nitong bata natin. Dito pa rin ako dahil ito ang tumutulong kay Almira na umangat. Depensa ng papa niya kaya naman napabuntong hininga siya. Na paano yung sugat mo sa mukha? Agad na tanong ng mama niya nang mapansin ang galos niya roon. Hinawakan nito ang baba niya at pinihit siya ng kaunti. Nakipag-away ako, mama. Diyos kong bata ka. Dapat pinuruhan mo. Langya, sino bang umaaway sa'yo at hahampasin ko ng baston? Galit? Nasabi kaagad ng papa niya. Tumigil ka ngang lalaki ka? Hindi mo ba nakikita itong galos ng anak natin? Parang tuwang-tuwa ka pa na nakikipagpisikala na? Galit na sabi ng mama niya. Hindi niya kasalanan. Napilitan lang siyang ipagtanggol ang sarili niya. Mag-expect na kayo na ipatatawag kayo ng prefect of discipline. Paliwanag ni Charles. Buti na lang hindi nito in-Ingles ang mga magulang niya. Sus ko anak, dapat hindi mo nalang pinatulan. Nag-aalalang sabi ng mama niya sa kanya. Ay, tama na pinatulan niya para maputol na ang mga sungay, asawa ko. Mula umpisa, inaaway na siya ng mga walang hiyang yun. Porke mahirap pa tayo sa daga. O, ngayon na may pera na tayo at kaya na natin silang tapatan, paaapi pa rin ba ang anak natin kung sa tama lang naman? Hindi na rin ako papayag. Masakit sa akin na nabubuli ang anak ko. Pero dahil isang kahig isang tuka tayo, pinapanood ko na lang siyang umiyak dahil wala akong ipantatapat sa mga magulang nilang titulado. Ako, hamak na basurero at sila ay mga abogado, doktor, huwes. Dahil alam naman natin ang kinalalagyan ng mga nasa mababang antas ng lipunan, walang laban. Ngayon na mayaman na ako, kahit napatayan, ilalaban ko ang anak ko sa mga umaapi sa kanya. Mamula-mula ang mata ng papa niya kaya napaiyak siya. Sige anak, labanan mo sila at akong sasalo sa'yo. Basta na sa tama ka lang. Tama naman ang papa niya. Kahit na may mga ahensyang gobyerno, ang hirap pa rin lalo na kung maimpluwensya ang kalaban. Basta sa tama lang ha, huwag naman sobra nalalaki ang ulo niya. Dahil mayaman na tayo, dapat ay magpakumbaba ka pa rin anak. Ani naman ang mama niya. Tumango siya. Ito ang dahilan kaya gusto kong makuha ang panalo sa iyo noon, Charles. Ani, Juanito. Maraming sinubukan na pasukan ng anak kong iyan na scholarship pero wala halos mapasahan hanggang kay Mayor Sablay. Ayun, tinanggal ang anak ko dahil hindi makatao ang anak niyang dati mong jowa. Hindi nila alam na kinabukasan ng anak ko ang kapalit ng ginawa nila. Maswerte na lang at tinamaan ko ang loto at sa ama mo ipinagkatiwala ko ang tiket.
hindi ako nagkamali kay kumpadreng Jaime. Kahit mamatay ako, ay hindi ko makakalimutan ang pagtupad niya sa napagkasunduan namin. Kahit pobre lang ako, ay binigay niya ang buong pamilya ko ng respeto. Yun ang mahalaga kesa sa premyo. Ani ulit ng papa niya. Hindi umimik si Charles pero hindi niya mabasa ang mukha nito. Siya man ay tiningnan lang din ito at parehas silang nagkatitigan. Kumain na ba kayo? Magpapahanda na ako ng makakain kay Frances? Sabi ng mama niya. Tumingin siya sa may kusina at naroon si Frances, nakatingin sa kanila. Hindi niya alam pero nawiwirduhan siya sa bago nilang kasambahay. O baka nasobrahan lang iyon sa tahimik. Kumain na, ma. Pinahid niya ang pisngi. I better get going now. I'll pick you up tonight. Paalam na rin ni Charles sa mga magulang niya at sa kanya. Salamat. Anya rito. Mag-iingat ka, anak. Ani naman ng mama niya. Anak? Kailan pa siya nagkaroon ng kapatid na barakuda? Sinanyasyan siya ng mama niya na ihatid niya si Charles, kaya naman ganoon na rin ang ginawa niya nang lumabas ito sa main door. Sumunod siya dito. Nakatingin siya sa likod nito nang bigla siya nitong lingunin. Saan ka pupunta? Naisip niyang itanong. Just going to see a car to buy. Anito sa kanya. She nodded. Patuloy siya sa pagsunod dito hanggang sa may labas. Get in. Sabi ni Charles nang damputin ang helmet. Mamaya na. Umaga naman. Ikaw na muna ang umalis. Sincere na thank you. Thank you. Anya rito. Charles gazed at her. Inalis lang nito ang mga mata nang pindutin ang starter ng motor. I'll pick you up tonight. She nodded and smiled. Tuluyan na nitong pinausad ang sasakyan at bumusina ng medyo makalayo na. Saglit siyang natulala bago tuluyang makaisip na pumihit para bumalik sa bahay. Pero napatigil sila dahil nakita niya si Frances na nakatingin sa kanya sa may pintuan. Ngumiti iyon sa kanya kaya ngumiti din siya. Tumango ulit siya at yumakap sa braso ng mama niya. Hindi rin niya naisip iyon. Baka pahiwalayin ng mga guardians ang mga kaibigan niya sa kanya. Baka hindi na sila palapitin sa akin, mama. Ayan na nga rin ang naiisip ko. Yan nga ang kasabihan na huwag magpadalos-dalos. Huwag magdesisyon kapag galit kasi kadalasan na nagagawa ay mali. Pero tingin ko naman ay hindi kayo iwan ng mga iyon. Mahaba na ang pinagsamahan nyo. Hindi naman nga siguro. Saka nasa tama naman siya. Ang mga iyon pa nga ang magtatanggol sa kanya at magpapatotoo na tama siya at siya magsasabi ng totoo. Hindi ang grupo ni Katarina. Huwag mo nang isipin yan. Basta nasa totoo ka, wala kang dapat na ikatakot. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Oo, ma. Una tuloy na iyon na papupuntahin kayo ni Papa sa opisina ni PD. Oo, anak. Para wag masira ang record mo. Pag-aralan mo ng maayos ang pagtitimpi. Isa pa, nasa mataas na negosyo ka na. Dapat, pag-iisipan mo lahat ng magiging desisyon mo. Huwag ka na magpapaapekto sa emosyon mo basta-basta. Sabi nga, maging professional ka. Wala na siyang ibang maisagot kung hindi tango. May punto ito at may punto rin ang papa niya kanina. Kaya lang, hindi na talaga siguro dapat na paabutin pa sa pisikalan. Nagkamali rin talaga siya. Halika na, magmerienda ka sa baba. Ay, paakyatan na lang kita ng pagkain kay Frances. Sige, mama. Kinuha niya si Smiley at saka siya naglakad papunta sa banyo. Kailangan niya maglinis ng sarili para handa na rin siyang umalis mamayang gabi sa pagsundo sa kanya ni Charles. Pakanta-kanta siya sa loob ng banyo. Magaan na ang loob niya. Kaya niya makipagharap sa PD nila dahil malinis ang konsensya niya. Hindi siya ang nag-umpisa. Halika na, baby ko. Bihis na tayo. Aniya sa pusa niya at saka siya lumabas ng banyo pero halos mapatalon siya nang magulat siya kay Frances. Kakagulat ka naman? Aniya, saka nakip-kip ang tuwalyang nakabalot sa katawan niya. Nakatayo ang babae sa may sofa at nakatingin sa kanya. Sorry, senyorita.
Ano yun? Almira nodded. Tuloy siya sa loob ng walk-in closet at nag-umpisang kumalkal ng damit. Okay lang ate, nagulat lang ako. Ani naman niya. Hanggang sa walk-in closet ay sumunod ito at nakangiti sa kanya. Pumipili siya ng damit. Ilang taon ka na? Tanong ni Frances sa kanya. Mag-i-80 na rin ate. She's staring at a cute black dress with puff short sleeves. Yun na lang ang napili niya. Hindi ka pa pala sumasampa ng 18 pero parang dalagang-dalaga ka na. Ngumiti siya dito. Sabi nga po nila, nailang siyang palabasin ito dahil magbibihis siya kaya naman hindi na lang niya ginawa. Babae naman ito kaya di bali na. Hindi na lang niya tinanggal ang tuwalya at nagsuot na lang siya ng panty. Iniisip niya kung magbabra pa siya dahil parang may foam naman ang bestida. Magsusuot pa ba ako ng bra? Parang may foam na itong damit. Ipinakita niya rito ang padding kaya umiling naman ito. Wag na, ayos na yan. Baka mailang ka na kung doble-doble. Boyfriend mo yung kanina? Halika at isusuot ko sa'yo. Tumalikod siya rito dahil may zipper ang damit sa likod. Hindi ko po yun boyfriend ate. Busy po ako sa pag-aaral. Anya rito. Tama yan, bata ka pa. Narinig niya ang pagsara ng zipper niya kaya naman napatingin siya sa salamin. Ang ganda niya. Hindi niya sinuklay ang buhok niyang mahaba. Dinampot niya ang lotion sa lalagyan. Bili iyon ni Lovely sa SM. Hindi naman siya naglo-lotion dati dahil wala naman siyang pambili. Natural na maputi siya at makinis ang balat. Akin na, ako na maglalagay para makapagmerienda ka na. Ani ulit ni Frances at kinuha ang lotion sa kanya. Naupo siya sa malambot na silya at ito naman ay naupo sa may paanan niya. Dapat nauna ito kaysa sa pagdadamit mo. Napahagikik ang dalaga. Hindi naman po kasi ako naglalagay niyan. Ngayon lang ako susubok. Ibig mo sabihin, normal na ganyan ang balat mo? Aba, sana lahat biniyayaan ng natural na ganda. Nito na pangiti-ngiti. Maganda naman po kayo ate ah. Ay naku, wag ako. Tumatawang sabi nito. Sinimulan siya nitong pahiran ng lotion at nagandahan siya sa paghagod ng kamay nito sa balat niya. Dati ako nagtatrabaho sa salon, nagmamasahe. Kaya po pala magaan ang kamay nyo. May asawa na po kayo? Wala, iniwan ako't sumama sa iba. Ay, sorry po. Medyo nakagat niya ang labi pero ngumiti lang iyon. Okay lang yun. Mas mabuti na iniwan ako dahil parang nakakakita na ulit ako ng gugustuhin ko. Kakatakot po pala pumasok sa ganyan. Parang ang sakit po kapag iniwan. Di alam kung paano na magmo-move on. Naalala niya si Francis. Parang sinasabi ng sign na wag na siya sa lalaking iyon. Kanina, nang makaisip siya na mahirap ma-in-love, nag-text ang papa niya tungkol kay Francis. Ngayon naman, na nagkukwento si Frances tungkol sa hiwalayan, si Francis naman ang naalala niya. Masarap din ang magmahal, lalo kung mahal ka. Kung dumating man ang tamang tao, malamang kayo na talaga ano man ang mangyari. Kinuha ni Frances ang braso niya at pinahiran ng lotion. Ang gaan-gaan ng kamay nito at banayad, humagod. Pagkatapos ng isa ay ang kabila naman. Salamat po Ate Franz. Nakangiti niyang sabi ng matapos ito. Kinuha niya ang lotion at inilagay sa lalagyan. Lumabas na siya at dumiretso sa may sofa. Tinignan niya ang merienda niya. Spaghetti. Napangiti siya, nakatitig doon. Sus ko, parang gusto niyang maiyak sa spaghetti. Nakakatikim siya ng spaghetti tuwing Pasko. Yung spaghetti na kulang sa sauce at ang hotdog ay iyong maliliit. Sa halip na baka, ang halo ay corned beef na lang na maliit. Tapos wala ng cheese. Tapos may 1 kilo lang sila ng manok sa maghapon ay masaya na sila dahil sama-sama sila sa hirap at sa ginhawa. Malalakas ang mga pangangatawan at walang mga sakit. Ngayon, nasa harap niya ang pagkain na minsan sa 1 taon lang niya kung makain sa pinakasimpleng pagkakaluto pa. Ngayon, mukhang masarap ang pagkakaluto noon. Kaiba sa mga luto dahil kumpleto sa rekado.
Pinahid niya ang sulok ng mga mata dahil may mga mumunting luha ang kumawala roon. Hey! Sus! Agad na napalingon si Almira sa pintuan at nakita niyang si Charles ang nakatayo roon. Oh, ano na naman? Pati ba naman dito sa taas nakarating ka na? Walang paalam na pumasok si Charles kaya naman napaawang ang labi niya. Sandali, she said, but he kept on walking towards the sofa. Daig pa nitong may-ari ng bahay na pasilampak na naupo. Bakit nandito ka na naman? Tanong niya sa binata. Hawak niya ang plato at sumubo ng spaghetti. I want to see you. Halos mabilaukan sa Almira ng pagkain dahil sa narinig niya. Pinaaandaran siya ng lalaking ito. Huwag mo kong paandaran, Charles Adamson. Alam ko ang kulay mo. What's my color then? Itim. Tahasan niyang sagot pero tumingin lang ito sa kanya. Alam mo, pidi ng buhay ko. Mahirap maniwala sa mga style mo kasi nakilala kita na suklam ka sa akin. Tapos break lang kayo ng jowa mo, umi-style ka na ulit. Will you just believe what you want and let me do my thing? Nito sa kanya sa masungit na paraan. Kaya naman natigagal siya. But ang kapal naman ito. I'm not asking for your opinion or your approval. I will do what I want. Just eat. Nakatingin, nadaldal nito sa kanya. Nakalabi siyang sumubo pero nakatingin siya dito. Hindi niya masakyan ang trip ni Charles. Sumandal ito lalo at pumikit. Wala ka bang kama sa inyo? Kaya dito ka nakikipikit ng mga mata? Kaswal siyang naupo sa tabi nito. Titig na titig siya sa gwapo nitong mukha na napakahirap paniwalaan. I'm bored. Hindi naman ako clown sa huling pagkakatanda ko. I like it here. It's different. Tumango-tango siya. Okay, ano naman kayang pinagkaiba sa bahay nila at sa bahay nito? Baka kahit yun ay panggap. Charles felt easy, leaning in on the sofa. He felt calm. Hindi niya malaman kung bakit ganoon ang pakiramdam niya. Pag-apak niya sa pintuan kanina ay agad siyang pinapasok ni Ignacia sa loob ng walang pag-aalinlangan. Nang itanong niya kung nasaan si Almira, ay sinabi kaagad na nasa kwarto at umakyat na lang daw siya. Umakyat naman talaga siya. Pinakakain naman siya ni Juanito nang madaanan niya iyon sa theater room. Pinapanood sa FPJ na halos black and white na nga ang kulay. Upakan mo! Sige pa! Juanito? Anya. Ay! Juanito, upakan! Bulalas nun. He felt so welcomed. Napakaaga mo pa naman para sunduin ako. Ani Almira sa kanya pero hindi siya sumagot. The heck, he knows that. Yet, he's alone. Dati na naman siyang loner kaya lang ay inip talaga siya. Hindi siya mapakali. I just want to relax. Finish your snack. Why were you crying while looking at the spaghetti a while ago? Nakapikit pa rin na tanong niya sa dalaga. Kasi ang spaghetti para sa amin noon, ginto ang halaga. He opened his eyes and looked at her. Alam mo bang nakakakain lang ako ng ganito kapag may okasyon? Tapos hindi ganito ka-special. Pero ngayon, snack ko na lang. Alam mo yung pagpag? Ay, hindi mo siguro alam yun. Nito kaagad sabay si Mangot. I know that. I watched that on TV. Kumakain kami noon. Yung sa mga kapitbahay namin, nagluluto ng pagpag. Ang hirap ng buhay namin kung tutuusin. Pero kahit kailan, hindi ako nagsisi na sinamama at papa ang mga magulang ko. Dahil sobrang saya ko. Wala kaming yaman pero mayaman ako sa pagmamahal. Ngumiti ito. He saw the sincerest smile he had ever seen in his entire life of existence. Natahimik siya. Hindi niya alam kung anong iisipin sa mga sinabi nito. Bigla ay parang natanong niya ang sarili kung masaya ba siya. Almira stood up when her phone rings. Kaagad itong tumayo at pumunta sa mesa malapit sa kama. Dinampot nito ang cellphone. Tina? Tanong nito sa kabilang linya. Naka-loudspeaker. Isang hagulhol ang ginawa ng kaibigan nito sa aparato.
Bunso! Iyak nun kaya parang nataranta si Almira. Tulong, bunso! Parang napahikbi rin agad ang dalaga at nagparoon at parito. Nasaan ka? Sandali, pupuntahan kita. Sa bahay. Lalong humagulhol ang bakla kaya lalong nataranta si Almira. Tumingin ito sa kanya nang mawala ang tao sa kabilang linya. Tina! She said, but no answer. Agaran itong naglakad papunta sa kanya. Bitbit ang smartphone. Walang babala nitong hinaklit ang kamay niya at hinila siyang papatayo. Hila siya nito sa papalabas ng kwarto at siya naman ay walang nagawa kung hindi ang magpatianod. Pinahid nito ang mga luha at nakatingin lang siya. What in the world is happening? Ang smartphone naman niya ang nag-ring at tinignan niya kung sino ang tumatawag gamit ang isa niyang kamay. Si Chiza. He answered it. Hello, Chiza? Mautoridad na sagot niya. Lumingon sa kanya si Almira pero naglalakad pa rin siya. Bigla na lang itong napamalis sa pagkakaapak sa hagdan kaya napatili. Charles! Tom, be careful! Agad niyang natanggal ang kamay niyang hawak-hawak nito at ito ang naihawak niya sa braso. What is it, Chiza? Ulit niya sa sekretarya. The marketing head is here. Why? Kunot noo siya. Papa, Mama, aalis ako. Pupuntahan ko si Tina. Sigaw ni Almira kaya hindi niya narinig ang sinasabi ni Chiza. Tumawag sa akin, Ma. Humihingi ng tulong. Ewan ko kung bakit humihingi yun ng tulong. Baka na... Wala itong humpay sa pagdadaldal kahit na nasa labas na sila ng pintuan. Kaya naman, tinakpan niya ang bibig gamit ang kamay niya. Napatulala ito sa mukha niya pero hindi naman magawang alisin ang takip. Come again, Chiza. Why is he there? Nakatingin siya sa mukha ni Almira. You told him to come daw po, sir. You asked him to discuss with your new strategies of marketing our products. Did I? Takang tanong niya. Wala siyang maalala na may ganoon. Yes po, sir. I have it here as your schedule. Almira removed his palm on her mouth and speaks. Ako na lang ang pupunta. Sige na. Anito sabay talikod. Nakatingin ito sa pedicab sa garahe na bago na ang itsura. Pinturado na iyon pero luma pa rin ang bike. She walked towards it and held it. Reschedule it. I'll text you when. He ended the call and walked towards Almira. Hey, lady, give me your kiss. Nakalahad ang palad na sabi niya rito. She blinked. Kiss? Tumaas ang sulok ng labi niya at umiling. Car kiss. Parang bigla itong nagulat at kumakapa ng bulsa pero wala naman itong bulsa dahil nakabestida. Never mind, let's go. Aniya, saka siya nagpatiuna ng maglakad. Dala naman niya ang bagong-bago niyang sasakyan kaya doon na lang sila sasakay. Wait! Tili ni Almira pero tuloy-tuloy siya sa kanyang Maserati. He opened the door and she was stunned. Nang parang matauhan ito ay kaagad din naman na sumakay. Saka siya umikot sa kabila. Hindi ka ba kailangan sa office mo? Tanong ng dalaga sa kanya. I rescheduled it. Who's your friend again? He started the car and immediately drove. Nalungkot ng sobra ang mukha ni Almira at bahagyang yumuko. Si Tina. Tino. Santino talaga siya kasi lalaki. Tapos naging Santina. Hindi ko alam kung napapano siya pero mukhang kaaway niyang stepfather niya. Wait, tatawagan ko lang si Lovely. Don't hesitate. Pigil ni Charles dito. We can handle it. Call them later when you already found out what happened. Itinago ulit nito ang aparato at tumango. Nice. She obeyed him without questioning. Mukhang nagtitiwala na ito sa kanya, paunti-unti. Pero sa loob niya ay voluntaryo naman ang pagsama niya rito sa mga oras na iyon. Halos umaandar pa ang sasakyan ni Charles sa highway ay kaagad na niyang binubuksan ang pintuan ng kotse. Ipara mo, Manong Mentor!
Sigaw niya kaya naman tumigil na ng tuluyan si Charles. Agad siyang bumaba. Jesus, will you try to move finally? Anito na parang high blood na naman sa kilos niya. Pero sa halip na makinig ay agad siyang tumakbo. Sumunod naman kaagad sa kanya si Charles at ito ay casual lang na malalaki ang mga hakbang. Papasok sa makitid na daan. Kasya ang 4 wheels sa lugar na iyon pero kung lalabas ay paatras.